Sa isang nakakagulat na pag-atake, si Sandro Marcos ay naglabas na ng pahayag kung saan kanyang tinutuligsa ang kanyang sariling ama. Ayon kay Sandro, si Bongbong Marcos ay tinuturing na protektor ng isang sindikato ng iligal na droga na nanganganib sa seguridad ng bansa. Ibinayag ni Sandro na mayroon siyang mga ebidensya na nagpapakita ng koneksyon ng kanyang ama sa nasabing sindikato. Ang pahayag ni Sandro Marcos ay agad na nagdulot ng malaking ingay at pagtataka sa publiko. Marami ang nagbayag ng kanilang suporta at paghanga sa tapang ni Sandro na harapin at tuligsayin ang kanyang sariling ama sa pampublikong entablado. Samantala, hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag si Bongbong Marcos kaugnay sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng kanyang anak. Ang controversial na pahayag ni Sandro Marcos ay nagdulot ng masusing pag-uusisa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga ebidensya at pagtotoo na kanyang binitawan ay nagbigay daan sa panibagong takbo ng usapin hinggil sa droga at korupsyon sa bansa. Bukod dito, nagtulak din ito ng mga pag-uusap hinggil sa pamilyang Marcos at sa kanilang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. I believe, sabi mo, inaalala mo din dahil may statement ka recently. And I am talking to all of you, mga kababayan, Kongreso, Senado man, na sana may matira pa kayong konting habag sa mga Pilipino, mga buwaka ng ina nyo. Tang ina, araw-araw ginagahasan yung pera ng bayan. Wala kayong pakialam. Ang pera binibili nyo ng mga bahay sa Paris, pinagbabayad nyo sa mga Jubetski ninyo. Mga kababayan, tama na, sobra na. Ito naman yung mga dating nagsalita, mga dilawan, nasaan kayo ngayon? This is not about me or anong ang political affiliation ko. Wala, hindi ako politiko. I am doing this for you, even you are dilawan. Ang ingay nyo noon na si Kuting ay bangag-bangag-bangag. Adyan si Nikki Coseteng, nagsalita na, dating senador, nagsasalita at ongoing ang kanyang fight against this Bangag Jr. Anong ginagawa nyo? Ayaw nyo tong pag-usapan? Narinig nyo na ang boses ni Lisa? Dahil galit kayo sa akin? O hindi nyo gusto ang alindog ko? This is not about me. This is your future. Tang-ina, sino tama sabi ni Pebbles sa Lakera? Basahin ko lang ang sabi ni Pebbles. Thank you, Mother. Thank you, guys, for doing this. Okay, sabi ni Pebbles sa Lakera. Ito, ewan ko kung anong pinagsasabi ni Pebbles din dito. Kasi may ano daw, Pebbles sa Lakera. Ito banggitin ko lang. Ay, naku mga kababayan, saan kayo pupulutin? Ito, Pebbles sa Lakera. Sabi ni Pebbles, ay sino pa pinagtatamaan mo dito, Mother? I don't know. Okay, hindi ko alam. Sa dami-dami na nag-post about me, hindi ko na alam kung sino-sino ang mga to. Okay, sabi ni Palangga, what Maharlika is doing now is for the sake of the country, not for the sake of the DDS and loyalista. Exactly, Mother Pebbles. If you don't trust her, she doesn't care. If you don't like her, she doesn't care. Love her or hate, she doesn't care. She will continue fighting for the If you don't like her, ayan, inaantala yung ating vlog. Eh di wag niyong i-post at banggitin, hindi naman siya nakikialam sa mga drama niyo. Exactly. Ayaw niyo sa akin, wala naman akong pakialam kung ayaw niyo sa akin eh. Ang pakinggan niyo lang yung boses ni Lisa. You know what? Hindi ko kailangan makipag-friendship sa inyong lahat. Well, if you want to be my friend, bakit hindi? Pero kung magsasalta, tama, I don't know sino sinasabi ni Pebbles. Palangga, kung sino man yung mga buwaka ng inang yan, this is not about me. This is about you. Tama siya. Pag ito ba, let's say, mawala na si Kuting, sino ba makikinabang dito? Ma-appoint ba ako? Hindi. I'm not doing this for myself kasi para ma-appoint ako or what? Panahon pa lang ni Pangulo Duterte, ulit-ulitin ko, they offered me position sa government kung gusto ko and I declined.
Okay, documented yan. Okay, January of 2022. No, kailan ba yung election? 2022? No, 2021. Isang taon may natitira pa si Pangulong Duterte noon. Ang sabi sa akin, na gusto mo ba may isang taon pa si Pangulong Duterte? Sabi ko, no, Sec. Sabi ko nang gano'n, hindi ako qualified dyan at I'm not ready yet. And the fact that I have to renounce my citizenship and able for me to get that position or whatever. So, yun, tama ka, Mother Pebos. Hindi ito usapin about Maharlika. Ano ba? Kayo naman makikinabang nito eh. Pilipino. Kung makapag-elect tayo, makapaglagay tayo ng presidente o mga mamumuno na mabuti, ako ba makikinabang? Open your billions of neurons there. Yan lang ang yaman nyo para sa Pilipino. Hindi ito para kung galit kayo sa mukha ko, hindi wag nyo akong panoorin. Bakit nandito kayo? Nainis kayo sa bunganga ako, hindi shutdown nyo yung mga tenga nyo. But you have to listen kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Ano ang hinaing ng bayan. Then kung nakikita nyo na ang bigas ngayon ay baka fake news lang. Baka AI lang na nagsabi na ang bigas ngayon 65 to 75 pesos per kilo. Eh baka hindi natin alam na ang bigas pala ay 10 pesos per kilo lang. Baka hindi natin alam. Kasi AI lang. Yan yung palusot ng buwakan ng inang gobyernong ito. And now, tinatarget kayo lahat. Ini-ignore itong issue na ito na si Lisa ay involved sa extraction, sa smuggling with Michael Ma, kay Pulboronic Sayarot na sinasama nila sa kanilang mga state visit. Itong mga issue na to ay enough na para tanggalin si Marcos Jr. dahil hindi siya ang nagpapatakbo sa bayang ito. Hindi ito usapin na ako ay dilaw, pula, puti. Usapin ninyo ito. Kung tutuusin, wala na sana pakialam dyan sa Pilipinas kung tutuusin eh. I'm here. Pero I am pro-Filipino because I was born there. Diyan unang pumatak ang dugo ko. Mga putang ina nyo, mga tangina nyo, mga politiko kayo. Ngayon sasabihin ninyo, bakit nakikialam ang isang Amerikano? Kung bakit may mga Amerikano sa West Philippine Sea? Sige nga. Bakit nandyan ang mga palangga ko? Ng mga brusko-bruskong mga Navy? Bakit nandyan? Ayaw niyo ako makialam? Kasi Amerikano ako? Bakit may EDCA kami dyan? Sige nga, kung yan ang narrative ninyo, bakit may EDCA kami dyan kung ayaw niyo ako makialam? Ayaw niyo kami makialam mga Amerikano? Kung yan ang narrative niyo, dapat si Maharlika ay hindi nakikialam sa Pilipinas. Sabihin nyo kay Kuting, palayasin niya yung mga kababayan ko dyan sa West Philippine Sea. Palayasin, tanggalin niya yung mga armaments, lahat ng mga pangdigma. Tanggalin niya yan, itapon niya kami dito, ibalik niya yung mga kapalangga ko dyan. If that is the narrative of this Jutang Ginemis Bangag government. See? Mga palangga, ang gustong ipakalat ng puwakan ng inang bangag at Lisa Tanas na ito na si Maharlika, ay walang karapatang magsalita sa usapin ng Pilipinas kasi siya ay Amerikana na. Okay? Wala na raw akong karapatan. Sabi ko nga, dyan unang tumulo ang dugo ko. Hindi nyo maiaalis sa akin dahil dyan ako ipinanganak. At may mga batas sa Amerika, may mga karapatan kami, Filipino-Americans, Chinese-Americans, lahat, na kami ay tangkilikin ang aming pinanggalingan. Buwaka ng ina mo, Bangag Junior, kailangan mo nang bumaba. Lisa Tanas kayong hayop kayo, tambalusos kayo. Yan ang pinapakalat nyo sa mga walang neurons ninyong mga bayarang, mga trolls. See that? Tanungin kita, ikaw palangga, dilawan ka mang politiko ka mang hindot ka. Tama ba na si Maharlika ay dapat hindi makikialam sa usapin ng politika o mga pangyayari sa Pilipinas? Pero your president ay nakipagkaibigan dito sa amin at humihingi ng rescue para girahin ang China. Kung yan ang narrative nyo, sabihin nyo yan kay Bangag Jr. bago nyo patahimikin si Maharlika o alisin ang kanyang karapatan na magsalita. Ang freedom of speech ni Maharlika na isang Amerikana, paalisin mo muna lahat ng mga Amerikanong mga kababayan ko dyan at huwag nyo silang idamay sa dispute dyan sa China. See? Now you know? Yan ang i-debunk nyo sa mga jutang gininang gobyernong bangag dahil isa-isahin kayo. Doon sa issue ng distressed mother
na sa Turkey na pinadukot ni Lisa, yan ang number 1 halimbawa na ginamit ni Lisa ang Department of Foreign Affairs. Ginamit niya ang DOJ. Ginamit niya ang AFP, ISAF, Philippine Embassy para maging mastermind ng pagdukot sa mga bata dahil ang gusto ni Lisa Tanas based doon sa, I think, informante ni SAS na hawak ng distressed mother ang isang iPad o anuman na computer na kung saan nakalagay doon, isa-isa nakalita niya siguro doon kung ano, video, messages, everything na si Lisa at ang Bangag Junior na ito ay nakikipagsabwatan sa illegal dealings with Francis Chua. No wonder itong Chua na ito naka-bulletproof ang kanyang bahay. Alam mo yan, Sas? Baka nakarating sa'yo. No wonder itong Chua nakasabwat ni Lisa ay naka-security and everything dahil takot at may mga kalaban din sa dyan na kanilang mga dinodorobo ayon sa ating mga impormasyon na nakakarating dito na itong taong ito ay nakipagsabwatan kay Lisa. And this is alarming for you, mga kababayan. Andito na ako, tinaya ko na ang alindog ko. May bounty na ang ulo ko. Anytime pag natarmingan nila ako, they can kill me, mga palangga. And you have to move now or never. Tanga na lang kayo, mga palangga. At gusto nyo, malubog na malubog ang Pilipinas. Minsan na ako nagkamali sa pag-support sa buwaka ng inang Marcos Jr. na ito. And I want to redeem myself na minsan sa buhay ko may sinuportahan akong bangag. Dahil kung vested, personal interest lang, wala pong Maharlikang nagsasalita ngayon. Sa halip ay ako part ng kanilang illegal activities. Magkikibit-balikat ako, ipipikit ko ang mga mata ko dahil ako ay makikinabang sa pangangamkam ng pera ninyo. Mga palangga, paulit-ulit kong sabihin sa inyo, kung vested interest lang, kung personal interest lang, wala kayong maririnig sa akin ngayon. Kung di ba sinusuklam nyo na rin ako, puro papuri kay Bangag. Iko-cover up ko lahat ang kababuyan nila. But this is God's intervention. Why? I never intended to do this, mga palangga. Never pumasok sa isipan ko na may mga puting ahas from PDEA, PNP, AFP, PS, lahat ng pasangay ng gobyerno na magbigay sa atin ng impormasyon. The reason why nangyari ito, sabi ko nga, inadya ng Diyos to na malaman ninyo kapalit ng threat sa akin. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo na tinatamnan ako ni Lisa ng gobyernong ito ng kaso na gawa-gawa sa pamamagitan ni Erna. You know that? Yan ang una nilang harassment sa akin. Pero hindi ko uurungan ng mga buwakan ng inang yan. Nag-invento ng address. Gumawa ng fabricated crime against me para mailagay nila ako sa record dyan sa Pilipinas. Para anytime pag bumalik ako, pwede nila akong damputin. It's the same fate na nangyari dito sa distressed mother sa Turkey. Na fabricated crime ang ginawa ni Lisa at Chua at later on nga na-dismiss. Ilang fabricated cases ang nakahilera pa dyan na ibibigay ni Lisa sa akin. Hagbit-bitin dito sa Amerika. And I will fight to the last drop of my blood, Lisa. Hindi ka mananalo dahil everything I said here is factual. Gaga ka. Ha? Yung mga ginagamit mong designers na mga scammer, dudurugin ko kayong lahat sa Korte ng Amerika. Dito tayo magbabanggaan. Magdemanda ka hanggang bukas na lang, di ba sabi ko? Dito sa PDEA, ano na to? Yung record na si Kuting at dapat siya ay what? Dapat siya ay dadamputin, i-raid. Pero inarbor ninyo nung panahon ni Noynoy. Yan, gusto nyo, di ba? Ikaw, Lasso, alpotero kang gago ka. You file a case against me. Ngayon na, ngayon, wag yun nang patagalin. To prove to the world that Maharlika is fake news o fake ang hinahawakan nating dokumento. Doon ko lang sa korte, mapapatunayan na indeed, the document is genuine. Para magkaalaman na, para sabihin nyo sa taong bayan, ipakulong nyo ako. Putang ina nyo, lahat ng power na sa inyo. File a case against me. Di ba gusto niyo ako makulong? Nag-i-edit kayo ng mga picture, Merly ka nakulong. O, di ba? Yan lang ang kaya niyong gawin. To destroy me in the social media. But you're not gonna win because the truth is in with
us, the Filipino people, and sooner matatapos na lahat ng kababuyan mo. Lisa Bangag, you have to step down. Amy Marcos, you have to talk to your brother. Step down ang kapatid mo. Dahil Marcos ang binitbit nyo. Itong si Lisa walang mandato. Alam mo na si Lisa ay umu-order ng pulboron. Amy Marcos, alam mo yan. Huwag mo nang patagalin ito, mga palangga. My God. See? Kung gaano ka, hindi na safe ang Pilipinas ngayon. Dahil ang nagpapatakbo sa inyo ay bangag. Ngayon, the ultimate target, the ultimate solution nila is to target me, target us, suppress the mainstream media like SMNI, suppress Badoy, suppress ka Eric, suppress Makanas, suppress tayong lahat. Recently, di ba? Nauna pa itong si Cesar Chavez na mag-post ng statement ng PDEA na ito daw ay fake news. Ang ating dokumento na kung saan na nakuha natin noong March of 2012. Ngayon, mga palangga, ito, mga hayop, ayan tubig, nyeta. Okay. Ngayon, mga palangga, ito yung Cesar Chavez, di ba sinabi ko sa inyo? You open your, ito sabi ko, ito na lang ang yaman natin eh. Billions of neurons meron tayo. We don't have billions of money, but billions of neurons. Itong minsan, na pumalpak din, itong si Cesar Chavez na strategist, presidential communication eklabus strategist ni Kuting. Di ba? Siya pa ang unang nag-post ng, at sabi pa niya, an apology for unvalidated PDEA document. Daily Tribune expressed its apologies for sharing unvalidated information that erroneously linked President Bangag Marcos Jr. to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art card on Facebook and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media material. If it understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. In taking full responsibility, Daily Tribune's online team learns from this experience and will be more diligent and discerning in the future when it comes to sharing information by verifying sources and ensuring the accuracy of the information before dissemination. Kita nyo? Itong gagong ito, Chavez na ito, ang tumawag sa Tribune para ipa-take down itong post nila na nagpapatunay na in 2012, si Kuting ay dapat arestuhin o i-raid dito sa 46C diyan sa Rockwell. Sila ay magkakasabwat lahat. At kasama ni Kuting doon nga yung sinasabi kong, huwag niyo ako materi-teri. Diba? Huwag niyo ako materi-teri. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, lalabas ang taong bayan at makiisa para ipaalam sa inyong lahat na dapat nang wakasan itong putang Ginemes na bangag Marcos Jr. at inuubos ang inyong pera sa kanilang mga activities ngayon. Sobra na, tama na. Malinaw pa sa sikat ng araw na binabayaran ng gobyernong ito ang mainstream media at tinatakot, sinisindak para hindi magsalita. And their target right now, mga palangga, is me. Gugurgurin nila ako. Number one, gugurgurin nila ako dahil pinahahanting nila ako. I have two signed, one lang pala, yung isa, screenshot. One powerful signed affidavit na nagsasabing pinapahanting ako ni Lisa Ahas dito at ng gobyernong ito to gurgur me. And again, by the power of God, hindi mananalo ang mga hinayupak na ito. Hindi mananalo ang mga demonyong ito dahil mananalo ang boses ng taong bayan. Kayo po ang magdedesisyon. Ha? Kung gusto nyo akong magurgur dahil sa pagsasalita ko ng tama dito, di baliktad na ang mundo. Kung ganyan ang narrative nyo, kasi may nababasa ako, galing naman sa mga dugyot nila, na dapat daw ako ikulong
Dapat daw ako gorgorin na. Dapat daw mawala na ako sa mundo. If you're in your sound mind, tama ba ng isang nagsasalita gugurgurin? Ba't ninyo gurgurin yung presidenteng bangag ninyo? Ha? May maipapakita ba na si Maharlika dito ay minsan in 2012 ay bangag na nagsisesyon sa Rockwell, sa condominium dyan? Ha? Kung meron akong past record na ako ay nagbabangag, tangina, ako ang pinakamaingay sa pamilyang ito, pero ako ang walang bisyo ni sigarilyo, mga palangga. Never ever. Inom, social climbing 101 lang, occasionally lang. Kahit ang junganga ako dito, mga palangga, ay umaabot hanggang ibang kabilang hibok-hibok. Wala akong bisyo, pero si Bangag Jr., si Lisa Tanas, yan ang mga walang tamang katinuan, kaya binababoy kayong lahat. They don't care. Travel here, travel there. Wala silang pakialam sa inyo. Ini-ignore ang mga malalaking issue na dapat nilang i-address. Ang involvement sa pulburon, involvement sa pagkikidnap, involvement sa smuggling, yan ang nagpapahirap sa inyo. Involvement sa pinaka-kontrobersya na PCSO winning ni Mel Robles na sinabi mismo ni Lisa, araw, sama-sama tayo maging milyonaryo. Yan ang pinakamalaking issue. Diyan na lang ang mga kababayan umaasa na one day maging millionaire sila. Ninanakaw pa ng gobyernong ito ang kanilang panalo dahil dun sa mga gawa-gawa nilang winners. You know that, mga kababayan. Ngayon, galit kayo? Ang galit lang sa akin, mga bangag. Ang galit lang sa akin, mga taong walang pagmamahal. At yung mga sinasabi ni Mother Pebbles na ginagamit-gamit ang pangalan ko, okay lang yun, Mother Pebbles. Pero I don't care. Tama siya. Walang pakialam sa inyo. You don't like me? I don't like you too. Mga palangga, ha? Ayaw nyo sa akin? Sinabi ko bang gustuhin nyo ako? Ang sinabi ko lang, ipaglaban nyo taong bayan nyo. Ang taong bayan, ang Pilipinas. Hindi ko sinabi na gustuhin nyo ako. Ha? Wala akong sinabing labin nyo ako. Dahil marami naman nagmamahal sa akin dyan, mga palangga. Tay, thank you. Ang gusto ko lang mag-react kayo at ipalaganap nyo sa inyong mga anak na minsan, March 10, 2012, itong hindi pa pala to napopost. I-post na nga natin to mamaya. From PDEA, bago dun sa pre-op, mga palangga, na document from the PDEA. Babasahin ko uli. Memorandum to Director 2S Investigation Division. Ay, by the way, may nakarating pala sa akin. May nakarating bago ko makalimutan about this. Tina-target na itong team leader, itong ahente dito. And I'm praying for him. Yung nakalagda dito ay tina-target na. You know why? Actually, mga kababayan, March of 2023, last year, tinarget na ng gobyernong ito ang agent na nakapirma dito. Okay, I'll tell you ha. Bakit tinakpan ko? Okay? Ilatag na natin yung strategy para malaman natin. Okay? Bakit tinakpan ko itong pangalan ng pumirma? Bakit? Para hindi makahanda ang mga bobo dyan sa PCO, Presidential Communications, kung paano nila idepensa o pasinungalingan ito. Kung strategy si Pangulong Duterte, anak niya ako. Why? Mga palangga. Okay? Kasi, no. Kasi mga palangga, yung nakapirma dito, tinamnana ni Lisa Tanas ng gobyernong ito ng mga kaso-kaso. Why? Kasi noon pa lang, bago pa sila umupo, ito ang kanilang plano ayon sa ating informante na kailangan tamna na si investigation agent para once na lumabas itong papel na ito, ang sasabihin nila, itong particular agent na ito, si Juan de la Cruz, kunyari, ay may mga kasong ganito, to destroy his credibility. But this agent ay napakaganda ang kanyang record sa panghuhuli ng mga malalaking pulburonik. See? Kasi kung pinigay ko sa inyo ang pangalan o permado na papel na ito, ipapakalat ng Presidential Communications, ipapakalat ni Lisa ang kanilang mga black ops na tirahin si agent. Pero bakit hindi nila matira si agent? Kasi hindi ko naman nilabas yung pangalan eh. Pag tinira nila, pag sila ang naglabas ng pangalan ni agent Juan de la Cruz, meaning they have that copy of this. Gets nyo?
Ready ba ang mga billions of neurons nyo? Kaya hindi ko, isa sa mga strategiya ko, yun naman ako kay Pangulong Duterte. No, kidding aside. See? Kaya hindi nila, mga palangga, okay? Kaya hindi nila mailabas-labas ang pangalan ng agent. Kaya di ba hinahamon nila ako? Bakit tinakpan ang pangalan ng agent? Bakit hindi nyo ilabas? Ipakalat nyo sa trolls nyo. Okay? Ipakalat nyo sa trolls ninyo. May naglabas ba? O ipakalat nyo sa trolls ninyo para tirahin ito si agent. Pero, hindi nila ilalabas yan. O ba, you'll never know in the next few days. Kasi malalaman ng taong bayan kung sino itong taong ito. Kasi ang press release ng PIDEA is AI, artificial intelligence daw, fake daw. So kung ito ay fake, based sa kanilang kasinungalingan, how come maglalabas pa lang, kunyari, ilalabas nila yung pangalan ng nakapirma dito. Now, you know the strategy? Yun ang purpose nun kung bakit nakakover ang nagpirma dito. Alam nyo na, mga ulol kayong mga taga-PIDEA. Then, date, ito, tuloy natin. Subject, reported nefarious activities of muntik na. Of Terry, okay, of Terry at Bongbong Marcos Bonget, March 10, 2012. This has reference to the reported nefarious activities of wag mo ako materi-teri. Are you chok-choking my husband? Okay, yan yun, yung kasama ni Kuting. Of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with unknown address, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above-cited condominium unit. Recommended approval of the attached pre-operation, yung pinakita ko sa inyo, pinost ng Tribune, pre-operation report and authority to operate, to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Signature, The reason why, mga kababayan, wala sa database. And during that time, sabi nga ng ating palangga dyan sa PIDEA, wala pa pong nag-i-exist na database, computer database during that time nung nangyari ito. At yan ang nakakatawa sa PIDEA, kaya their solution is to gorgor me, to harass me. But I challenge, bago nyo ako gurgurin, lumaban kayo, you file a case against me so I can prove to the court kung ito ay original o hindi. Okay? Ngayon, mga palangga. 'Di ba? Kasi mga kababayan, mismo ang PIDEA, okay? Mismo ang taga-PIDEA o nagtrabaho sa PIDEA, mga kababayan, ang nagsabi sa atin na ginagago tayo ni Lazo. Ginagago tayo ni PIDEA at ng gobyernong ito. Bakit kamo mga palangga? Okay? Dahil ayon sa kanya, ma'am, ang dokumentong hawak nyo ay original, hindi yan fabricated. Kasi originally, signed yan ng team leader na bona fide officer ng PIDEA, 2S at yung director that time ay equally exist, nag-i-exist. Kaya sabi niya dito, ay ang kasinungalingan ni PIDEA, sabi niya, ulitin ko, ha ha ha, sabi ng mga tao dito sa loob ng PIDEA, wala pang pormis sa PIDEA that time. In 2019 lang nagkaroon ng pormis. Kaya wala talaga yan sa database. Maglabas ka, kamo, sabihin mo kay PIDEA Lasso ng dokumento na existing na ang pormis. You Lasso, gobyerno, maglabas daw kayo ng dokumento na during that time in 2012 ay existing na ang pormis. O yan, ilabas nyo. Hindi yung gusto nyo akong magurgor. Mga gago kayo. Okay, that time wala pa pong pormis, ma'am. Mano-mano lang. Ha, ha, ha. Nakakatawa talaga ang gobyerno natin. Sinungaling yung press release ng PIDEA. Sila ka